Magandang araw sa lahat. Kami po ay nagagalak na iniyahan ko kayo lahat sa isang online PMES or Pre-Membership Education Seminar ng Our Lady of Peace Multipurpose Cooperative. Kami po ang mga committee na na-assign sa PMES, ang Education Committee. Ang mga membro po sa Education Committee ay walang iba ang inyong lingkod, Mrs. Grace Pastor. At ang aming Vice Chairperson, si Ma'am Jennifer Surla. Ang aming Secretary ay si Sir John Albert Rico. Sana po kami po ay mabigyan niyo ng oras at mag-isipan ng lubos para po kayo ay mahikayat na maging miyembro sa ating kooperatiba. So, ngayon po, ihanda na ninyo ang inyong mga tenga, papel, ballpen, kung may meron man dyan sa inyong tabi, para po kayo ay makafocus ng gusto habang kami ay nagsasalita sa bawat na-assign na mga sasabihin namin sa inyo. Ito pong lahat, maraming salamat at mamaya po makikita nyo naman ako sa aking part. Thank you. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po muna ay magdadasal ng ating cooperative prayer. Sa ngalan of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we offer learning moment to you and ask you to bless us with your wisdom and grace. We thank you for this opportunity to be together, to grow in your love and service to you and to each other. We ask you to enlighten our minds to know what is true and just, and strengthen our wills to carry out faithfully what we come to see as our duty. May all our thoughts, words, and actions be directed to making your name and your love better known among men, for their sanctification and their happiness here and in eternity. Likewise, Lord, let there be cooperatives where there are none. Let there be more members who should be subscribed. Let there be good leaders who sacrifice. Let there be regulators with open minds. Let there be a place called Co-op Land. All this, O Lord, through the intercession of the Blessed Mother, we ask and pray in the mighty name of your Son, Jesus, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. And of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay para po sa panunumpa. Panunumpa sa kooperatiba. Bilang isang Pilipino, ako'y lubusang naniniwala sa kooperatiba. Kung ako'y nag-iisa, ako'y mahina. Subalit kung kasama ang iba, ako'y magiging malakas. Kung kaya't ako'y nangangakong gumawa at makiisa upang ang lahat ay maging masagana. Pagkakasundo, pagsisikap, aking pahalagahan. Kapakanan ng kooperatiba ay aking pangangalagaan. Tungkulin ay aking gagampanan, mga filosofiya ng kooperatiba ay aking isasabuhay. Iisang pananaw, iisang paniniwala, iisang damdamin. Sa diwa ng kooperatiba, buhay ko'y itatalaga. Naway tulungan ako ng poong lumikha. OLMPC Pangako ng Paglilingkod. Kami na bumubuo ng OLPMPC ay naniniwala na ang ating kooperatiba ay binibuo ng Panginoon upang tumugon at ipalaganap ang tunay na diwa ng kooperatibilismo. Kaya kami ay nangangako na patuloy na makikiisa at makikipagtulungan sa mga gampanin nito para sa patuloy na pagpapaunlad at pagpapalawak nito. Kaya kami ay maglilingkod ayon sa kanyang kalooban ng may puso, integridad, pagmamahal, malasakit at pagpapakumbaba. Kaya aming pinapangako na ibibigay ang buong pagsuporta sa OLMP-MPC para sa makabuluhang pagbabago. Kaya ang pangakong ito ay aming sasabuhay at sasapuso magpahabang buhay kasi yawa na tayo ng Panginoon. History of Cooperative Movement. Ang father of the cooperative movement is Robert Owen, credited with inspiring the Rochdale pioneers who in 1844
began the cooperative movement at Rochdale, Lancashire, England. And then history of cooperative movement in the Philippines. Dr. Jose Rizal had organized agricultural marketing cooperative in the Pitan, well on exhale on 1896. One noteworthy group organized by Rizal was the La Sociedad de los Abacaleros, Society of Abaca Producers. So si Jose Rizal po ang nag-start dito sa Pilipinas. Tayo po naman ngayon nasa maikling kasaysayan ng OLP-MPC. Pinasimula na ang pagkatag nito sa unang ilang taon ng panunungkulan ni Bishop Portasio G. Gungon, kasama si Sister Mary Loretta Aquino, sa bayan ng Antipolo na ngayon ay isang syudad na bilang kanyang proyekto, katulong ang Pastoral Council ng Immaculada Concepcion upang maitaas ang kalagayang pangkabuhayan at magkaroon ng palapit na pakikipag-ugnayan ang tao sa simbahan tungo sa maayos at maunlad na pamayanan. Ang maikling kasaysayan ng OLP-MPC. Ang OLP-MPC ay initatag noong ika-14 ng Hunyo 1988 sa Bureau of Agricultural Cooperatives Development, BACOD, at nagkaroon ng reconfirmation sa Cooperative Development Authority na ngayon po ay CDA na noong ika-23 ng Abril 1992. Mga legal basis po, Republic Act Number 6938, the bill was passed and signed as law by President Cory Aquino on March 10, 1990, also known as the Cooperative Code of the Philippines. Republic Act Number 6939 provided for the abolition of Bureau of Agricultural Cooperatives Development, BACOD, and the transfer of its functions, qualified personnel, and budget to the Cooperative Development Authority, which is CDA, which is a government agency created by virtue of Republic Act Number 6939 in compliance with the provisions of Section 15, Article 12 of the Philippines Constitution of 1987, which mandates Congress to create an agency to promote the viability and growth of cooperative as instruments for equity, social justice, and economic development. RA 6939 was signed into law on March 10, 1990. And then Republic Act Number 9520, an act amending the Cooperative Code of the Philippines to be known as the Philippine Cooperative Code of 2008. Approved by the Bicameral Committee on November 18, 2008, signed into law last February 17, 2009. Article 10 of RA 9520, Article 10 of RA 9520, organizing a primary cooperative, 15 or more natural persons who are Filipino citizens of legal age, having a common bond of interest, and are actually residing or working in their intended area of operation, may organize a primary cooperative under this code, provided that a prospective member of a primary cooperative must have completed a PMES. 7 principles of cooperative. Number 1, voluntary and open membership. So ito po is volunteer. Anybody po pwede pong mag-member. Number 2, democratic member control. Member economic participation. Autonomy and independence. Continuous education, training, and information. Cooperation among cooperatives. And concern for community. Okay, nasundan nyo ba ang ating history hanggang dito sa principles of cooperative? Sana po nakikinig ang lahat para naman po ay mapupulot kayo para sa exam. May test tayo sa ending part. Okay. Next po, ang Introductions of Our Lady of Peace Multipurpose Cooperative. Ano kaya ang goal ng OLMPC? Okay? So, dito po tayo sa vision. So, by 2030, ang OLMPC ay isang reliable, trustworthy, and collaborative cooperative
with empowered leaders and members through economic, social, environmental, and cultural activities with integration and diversified business opportunity for sustainability, growth, and development. Kaya nakikita mo yung word na yan, reliable, maasahan, at mapagkatiwalaan. Handang tumulong sa lahat sa pangunguna ng ating mga leaders, ganun din sa mga members. At ang target natin ay economic. Okay po? Sana po lahat tayo ay uunlad financially at marami tayong sasamahan na nating kapwa ring mga Pilipino, hindi lamang sa Antipolo at kundi sa buong mundo. Ingatan din natin ang ating environment, makihingi part din tayo sa mga cultural activities na mayroon tayong sapat din na kaalaman sa iba't ibang paraan para mapalago natin ang ating mga negosyo. Okay? Para sa kaunlaran ng ating bayan. Okay, next mission, to formulate plans, programs, and activities that can uplift the living conditions of every individual member as well as the community with values of integrity and affirmation to spread the ideas and principles on cooperativism. Okay po, ang mission din ng ating kooperatiba ay mayroong plano, may programa, may sarili tayong mga gampanin na sana po matulungan ang ating pamumuhay ng bawat isang miyembro at ating komunidad. At panatilihin po natin na magiging matatag ang ating magandang pangugali para ma-spread natin ang ating principles of cooperativism. Okay. Goals. So we have here formulation and review of various policies, system, and procedures. Ito po ang ginagawa namin as leaders ng cooperative. Sana po amin ito iparating sa bawat isang miyembro. Institutionalization and internalization of respective role, function, authority, and responsibility. This is part of our KRA. Then capacity building continuous education with leaders, officers, management, team, members, and communities to actively participate and involvement in conduct of economic activities. Patuloy po tayong matuto hindi lamang sa PAMES. Kung kayo po isang mga leader or officers or part ng management team, marami po tayong gagampanan bilang isang members sa iba't ibang part ng ating kooperatiba. Maybe involved tayo sa pag-conduct ng mga iba't ibang activities na makatulong sa ating livelihood. Then strengthen the existing businesses and identify possible businesses and livelihood opportunities to uplift the living conditions of the members. Yan talaga ang target ng ating co-op. Hindi lang manatili na nasa baba ang ating mga members, kailangan tulungan sila na maahon ang bawat isa. Massive education and awareness on the importance of membership expansion. Manghikayat pa tayo ng maraming miyembro, hindi lamang manggaling sa ating pamilya, ating mga kaibigan, mga kapitbahay, o mga kaibigan, or kung sino pang makilala natin. And then, we have to education and the importance of continuous capital build-up and saving mobilization. Hindi lang po tayo doon mag-start sa initial deposit natin. Palakihin natin ang share capital, dagdagan natin ang savings para yan sa ating pamilya o para rin sa ating sarili. Marunong tayo mag-ipon, mag-impok. Provide members of social, environmental, cultural, and economic benefits. Bigyan din natin ng
kaalaman ang ating bawat members regarding sa social, environmental, cultural, and economic benefits para po lumawak ang ating kaalaman. Strengthen the partnership and active participation in the activities for continuous networking and alliance building with non-government offices like, for example, local government, NGO, and LGU. Line Government Agency, the LGA, Federation, unions, and council with cooperative plans and programs. Marami po tayong sinasamahan o sapi tayo ng iba't ibang offices. NGO man yan, LGU, para maging lakas natin ang ating pagka-kooperatiba. Functional and strengthen organizational structure with empowerment, membership, leadership, management, and satellite offices. Manatili tayong lumago sa paraang ang bawat members, ang mga leaders ay gumalaw ayon sa pagpatatag ng marami pang mga ating mga branches. If possible, makakaroon pa tayo, may dagdagan natin ang satellite offices or branches ng ating kooperatiba. Support and active participation in the implementation of social services activities. Kailangan po tayo din sa mga iba't ibang activities. Hindi lamang po na once na nag-PMES tayo, yun lang ang ating atinan. Magiging aktibo rin tayo sa lahat ng mga tulungan natin na like for example, may mga nasalanta ng bagyo, may nasunugan, may baha. Part tayo doon kasi hindi tayo nag-iisa. Remember yung ating pledge kanina, di ba? Pag tayo nag-iisa, mahina tayo. So, kailangan tayo magkaisa para sa lahat. In line with the Community Development Plan, CDP, for members, leaders, officers, staff, and communities. Next, we have here the core values. Using the acronym OLPMPC, we have these core values which give us a reminder. Pag sinabing O stands for, di ba, Our Lady, di ba, Our. So, optimistic, open-minded. Bukas ang ating isipan. Bukas tayo sa lahat na para sa kabutihan ng ating co-op. Leadership. We want to be a leader in all aspects kung paano tayo maging isang huwaran na miyembro. Perseverance, manatili tayong matatag kahit anumang mabigat man o masakit man yung mga naranasan natin, be strong. Motivated. So, do not just stick na ito lang. So, motivated tayo sa anong paraan para tayo lumago. Patience. So, magiging mahinahon man tayo, marunong tayong tumingin ng maayos sa ating kapwa, hindi tayo agresibo, marunong tayong tumulong kung maari man. Hindi tayo nag-iisa dito. Palagi ang image ni Our Lady of Peace and Good Voyage ay nasa puso at nasa isipan ng bawat isa. Concern and be consistent. So, as a member of OLMPC, dapat hindi tayo na ako lang. Bahala sila. Hindi ganon. Hindi tayo selfish. Be concerned to others, not only na member. Kahit hindi member, maging concerned tayo and consistent. Okay. Next, we have here the OLMPC organization structure. Ano ba ang structure ng OLMPC pag ako maging miyembro? So, ito po ang structure natin. Mayroong pong nasa taas na General Assembly. Kayo po yon o tayo, members. Sila po ang pinakamataas. Under dyan, meron tayong tatlong square na nakalagay, audit, board, at election committee. Remember, the color is yellow. And then, ang tatlong ito po'y ine-elect. Kailangan po ito ng votation. May election during General Assembly. Okay? Then, tatlo pong audit,
Chairman, Chairperson, Secretary. Sa board po, 5 po. Meron tong Chairperson, Vice Chairperson, at 3 Board of Directors. Election, merong Chairperson, Vice Chairperson, at Secretary. Yung Treasurer, part po siya sa management. Under po siya dyan sa office natin, kasama niya ang manager. Ang secretary po, yan po ay appointed ng ating BOD. Every time na mayroong meeting, ang BOD kasama po namin siya. Okay. Then sa baba, meron tayong apa, next 6 na box. Merong Education Committee. Ito po ang inyong lingkod na nabibilang kasi po ako po ang Vice Chairperson. Pag ako po ang Vice Chairperson ng BOD, automatic po na Chairperson ako sa Education Committee. Kami po ang nagbibigay ng PEMES at kung minsan kung mayroon pong seminar regarding sa livelihood, kami po rin ang mga nagpapaliwanag para sa kabutihan o para matulungan ang mga members. Pagdating naman sa pangalawa nating rectangle, meron po ditong Mediation and Reconciliation Committee. Ito po ang mga committee in charge na kung saan kung mayroong problema sa ating organisasyon at kailangan kausapin o kailangan mapaliwanagan kasi kung minsan misunderstanding lang po ang lahat. Kailangan lang yan magharap ang dalawang panig at makausap at maibigyan ng time na magbigay ng kanilang panig, ganun din ang isa para po sila ay magkaintindihan. Okay, so mediation po, trabaho nila yon. Sa GAT committee naman, ang trabaho nila ay yung ano ba ang responsibilidad, ano ba ang katungkulan ng babae at lalaki, especially kung sila po ay babaeng member o lalaking member, mother o father o ganun, para maintindihan nila not only their responsibilities and rights sa bahay, ganun din po sa trabaho at dito rin po sa ating office ng co-op. Okay? Next, ang credit committee. Ito po ang in charge sa pag-check na kung saan kung tayo po ay maglo-loan, sila po mag-check ng ating application form. Lahat yan, titingnan nila magkano ba ang share capital, magkano ang savings, magkano ang ilo-loan, ilang buwan niyang babayaran o isang taon ba. Kukumputin niya, titingnan niya anong trabaho ng ating member na ito, kaya ba niyang bayaran ang amount na uutangin niya sa buwan-buwan na ito na pag-isip niya na ang amount na utangin niya ay kaya niya itong maibalik sa tamang panahon. Next, Marketing and Business Development Committee, ito po ang in charge na kung saan maparating sa iba, kahit hindi membro, mapakilala niya ang Our Lady of Peace Multipurpose Cooperative. Sa ganon, ano bang mga programa, ano ba ang makukuha natin sa isang kooperatibang ito? Sila nag-a-advertise. So, through social media, if not, tutulungan din na makikita na ang o-op na ito through signage. Mayroon tayong tarp dyan sa harapan. If not, maiparating din po sa ibang mga kasapi, if not kasapi, yung mga kaibigan ng kasapi sa isang lugar para naman sila mahikayat maging miyembro. Then, Ethics Committee, ito po yung committee na kung saan sila ang magbibigay ng tamang legal na desisyon based sa batas na pinapatupad sa ating kooperatiba. Wala pong ibang susundan kundi mayroon po tayong law o kaya bylaws ang susundan ng Ethics Committee nasa para sa kabutihan ng bawat miyembro. Pero ito po by due process. Hindi basta-basta lang na bigyan ng punishment o penalty ang isang tao sa mga ginawang lagay natin pagkukulang o kasalanan. Okay, next. Ang sa baba po, General Manager and Management Staff, ito po ang mga taong na kung saan sila po talagang in charge dito sa office ng co-op. Sila palagi ang makikita ninyo. Mag-check kayo ng inyong
savings sa inyong share capital o maglagdag kayo o maglo-loan, makikita nyo araw-araw sila from Monday to Friday from 8:30 to 3. Kung Sabado po, from 8:30 to 1. Okay, nandito lang po sila sa office. Okay, so tandaan po ha, ang anim ay appointed. Sino po ang mag-appoint sa kanila? Ang board po. Okay? Yung 5 na sa board, siya ang mag-appoint na maging part sila sa iba't ibang committee. Sana po maging part din kayo bilang officer ng ating co-op sa bandang panahon o kung sa takdang panahon na ready na kayo. Okay, next. Ano po ba ang General Assembly? Magtatanong kayo, bakit mayroong General Assembly? Kasi sinabi ko kanina, tayo po ang pinakamataas na sinusundan. Kaya nakalagay po dito, General Assembly shall be the highest policy-making body of the cooperative and shall exercise such powers as are stated in this Republic Act 9520, in the Articles of Corporation and in the bylaws of the cooperative. Ang General Assembly po ay ginaganap every last Sunday of March. Kung ano man yung date ng last Sunday, yun po talaga ang General Assembly ng OLPMPC. Magkikita tayo sa isang venue, kung ano po yung venue na pag-usapan ng board at piniprepare para sa lahat. Kailangan po natin umattend. Hindi pwede na saka na, hindi po, kasi karapatan po natin yun. Then, we have here, anong meron doon? So, ang unang-unang ginagawa, pakinggan ninyo ang mga reports na pinapasa ng Board of Directors, officers, and committees. Mayroon dong report. Ano ang kabuang pangyayari na naganap sa 2026? Ipaliwanag po yan sa inyo. Ano ang mga para bang kumita ba o hindi? Magkano naman ang nagastos? Mga ganon. Ano ang mga plano na nagampanan ng bawat committee? Anong activities ang nagawa nila? Lahat yan nire-report para alam ninyo na ang ating co-op ay hindi lamang stagnant. Gumagalaw ang bawat committee mula sa board hanggang yan sa mga iba't ibang structure. To hear and approve the annual work plan and budget. Kayo rin po ang makinig at mag-approve. Sa tingin ninyo ba tama yung ginawa namin ng mga bawat committee? Kayo po mga magsabi na I am willing to approve the report of what committee or board or work plan or budget na tinakda o kaya ni-ready for the next year, for 2027, ganon. So kayo po, pakinggan nyo kasi kung minsan, baka mamaya nagsasalita kami at kung wala kayo doon, pagdating ng panahon, anong sinasabi ninyong merong ganon? Ay kung hindi kayo umattend, yun magrereklamo kayo. Kaya nga kailangan present. Okay, next. To determine and approve the hiring of the services of an external auditor. Napansin nyo kanina sa ating structure, merong audit. 3 po ang in charge doon. Yung audit na yon, yun po ang internal. Sila po ang in charge sa pag-check araw-araw kung ano ang mga nagawa dito sa office. Not only for money matters, ha? Okay, lahat ng nag-deposit, lahat na nagdagdag ng, for example, savings o kaya sa kanang share capital, nag-loan, nagbayad ng loan, alamin niya ng audit natin. Aside from that, ano naman ang trabaho ng mga staff and management dito sa loob? Tine-check yan, pagpasok nila, paglabas nila, ang mga gamit na ginamit na. Like for example, lahat ng mga papers, yung ginagamit nilang ballpen, lahat ng ginagamit na mga upuan o anumang laman dito sa covenant,
Tine-check yan ng ating audit, that is internal. Bakit kailangan pang mag-hire ng external auditor? Kasi po, kung ano ang report ng internal auditor, kailangan pareho rin sa nakikita ng external auditor. Hindi yan sila magkakakilala, kaya we need to hire an external auditor para alam natin na ang ginagawa sa loob ay tama ng mga tao. Ganon din sa ating external auditor na siya ang mag-check. Double checking yun eh. Para hindi naman tayo magsabi, ano nangyari na sa ating co-op? Parang pinabayaan. Ganun po. Para kayo, sinabi kanina, di ba, ang tiwala natin ay talagang mangunguna. Kasi bawat pera ninyo ay mahalaga. Okay po? Next. To hear the result of any audit, examination, or investigation of cooperatives affair. Yun, pakinggan din ninyo, ano ba ang result ng audit? Baka mamaya, kung yan ang final statement natin, ito pala ang kinita ng buwan ng ganito, ang buwan ng ganyan. Bakit pagdating sa kabuuan ng kita ng taon ay naiba na? Okay, titingnan nyo yun. Tapos, examination of investigation. Meron kasi kuminsan, merong portion na hindi kayo marunong mag-check, mayroong mali. So, mas kailangan, malinaw sa bawat isa. Okay? Kasi kung minsan bakala sabihin niyo, ano yun? Baka naman may mga ginawang mga kababalaghan ang mga officers, ang management and staff. Okay? Next. Punta naman tayo po sa ating kinds of membership. Ating bigyan ng panahon si Sir John Albert na magbigay tungkol dito sa iba't ibang uri ng mga members. Ayan. So, ako po si Sir John Albert na naatasan naman na magpaliwanag ng iba't ibang klase no, ng membership sa ating cooperative. Yung una ay regular members. Regular members are those who have complied with all the membership requirements and are entitled to all the rights and privileges of the membership. So, ang kaibaan lang nito ay kumbaga full-time, no? Full-time yung buo, yung iyong naibigay na fund para ikaw ay maging isa sa mga regular members. So later on, malaman natin kung ano nga ba yung kaibahan nito doon sa hindi regular na membro. Qualification of membership. The membership of this cooperative is open to all natural persons, Filipino citizens of legal age with capacity contract, and within the common band of interest and field of membership described as follows. A member must have complied the following requirements. One, approve application for membership. So, after nyong mag PMES and you are decided to be a member of our cooperative, then you have to fill in a membership na kung saan, or membership form na kung saan ay i-approve din ng ating mga board. Certificate of completion and of the prescribed pre-membership education seminar, PMES, and that is valid for 3 months. So, yun po yung isa sa mga requirements. And ito, ang ginagawa natin ay tinatawag natin na PMES. And kapag hindi tayo nakapagpa-member after 3 months, then we need to attend again another pre-membership seminar. One-time payment of 5,300 to be a regular member. So, ito yung kailangan natin na maibigay to be a regular member. So, ano yung breakdown nung 5,300 na yan? Shared capital, ito ay doon ilalagay sa isang passbook na kung saan ito yung magiging basihan ng iyong amount na pwede mong ma-loan, yun, mga ganun. And itong shared capital ay hindi po pwedeng ma-withdraw unless ikaw ay
withdraw as a member. So, doon naman sa savings deposit ay doon naman mapupunta yung 600 pesos. So, bakit may 1,000 pesos? Kasi kapag 1,000 pesos yung inilagay natin, that is the amount na kung saan pwede siyang magkaroon ng interest. Then, yung 200 pesos naman ay mapupunta sa membership fee. Yung 100 pesos naman ay mapupunta sa miscellaneous fee na kung saan under niyan yung ID card, entry, passbook. Pero sa ngayon, ang ibinibigay pa lang ay passbook and wino-workout na yung ating ID. And kagandahan dito sa ating cooperative ay meron na ring insurance and that is deductible doon sa ating savings account annually na kung saan ito ay 400 pesos. So sa savings, ito yung pwede nyong lagyan, then ma-withdraw kapag kailangan. Then, ito naman yung initial payment lang na 2,300 or yung installment. Ito yung kaibahan doon sa regular member at hindi pa full na nabibigay yung payment na 5,300. So, bakit 2,300? Ito yung para magkaroon ng pagkakataon na maging member na kahit hindi pa kumpleto yung nabibigay na 5,300. Yun nga lang, kaibahan nito ay hindi ka pa pwedeng iboto at maiboto kapag iboto at makaboto, ano? So ano naman ang breakdown nito? Ang 1,000 naman ay mapupunta sa shared capital. Savings deposit naman ay mapupunta sa ayun, yung 600 pero kung gusto mong kumikita siya ng interest, then gawin nating 1,000 pesos. So membership fee naman ay 200, miscellaneous ay 100, and insurance natin ay 400 pesos. And ng total ay 2,300. Eh, paano yan? Kulang. So, pwede nyo siyang kumpletuhin within 1 year, no? So, yung 3,000 na balance ay pwede mong kumpletuhin para maging regular member na tayo. Next ay, ano yung mga requirements? So, requirements for membership ay kailangan may TIN number, 2 by 2 picture na may puting background and 2 piraso. So, photocopy of one government ID, sketch of the house. So kung kayo naman ay umattend ng online and prepare na kayo ng sketch ng inyong house location or nagpe-prepare na kayo ng sketch, I suggest no, pwede nyo ring gamitin yung Google Maps, no? Then screenshot, print para hindi na tayo mahirapan. Then ito yung mga contact information na pwede nyong puntahan or i-message para magkaroon kayo ng contact or kung gusto nyo magkaroon ng additional information or kung may questions kayo, no? Or kung gusto nyo talaga na makapunta dito, then pwede kayong pumunta doon dito sa ating main office. Then, application for membership, maximum share capital requirement. However, no member shall own or hold more than 10% of the paid-up shared capital of the cooperative. So, paano naman ito? Kung ang pera ng co-op natin ay 100 million, then ang minimum lang na pwede natin na mailagay sa ating shared capital ay 10 million. Ano? So, 10% lang ng 100 million na meron tayo. So, hindi po tayo pwedeng tumaas, no? Doon sa kabuuang kapital ng ating kooperatiba. Then, application for membership. An applicant for membership shall file a duly accomplished form. The board of directors shall act upon the application within 1 month from the date of filing.
The board of directors will accept the application through board resolution during its regular monthly meeting. The application form for membership shall include an undertaking to uphold by bylaws, policies, guidelines, rules, and regulations promulgated by the Board of Directors and the General Assembly. No application for membership shall be given due course if not accompanied with a membership fee of 200. So ano yung mga privileges ng ating mga members? To fair and equitable access to co-op services, benefits, and proceeds or net surplus and risk. No? So yan yung ilan sa mga privileges na meron tayo. Na kung saan ay may access tayo na makagamit at makagamit ng mga serbisyo na meron ng kooperatiba and yan, no, yung iba't ibang benepisyo pa. Then, to be properly informed, so using the Facebook page or yung mga kaibigan natin na nag-recruit sa atin na pwede tayong i-inform kung ano nga ba yung mga activities, kailan ang General Assembly, kailan yung mga gawain na maaring yung ating presensya, no? Kailangan yung presensya natin doon sa ating kooperatiba. Then, to participate in cooperative activities, so, ayan, meron tayong privileges na sali sa mga aktibidad or activities ng ating cooperative. To be heard and seek redress, ayan, and to due process and just punishment, and to equal protection of law. So, ano naman yung ating mga responsibilities and obligations? So, to contribute shared capital and participate in savings mobilization. So, it is our obligation na kahit papano ay madagdagan natin and makapaglagay tayo para tuloy-tuloy yung paglago no ng ating kooperatiba. To patronize cooperative products and services, so we have different uh, products na meron and services dito sa ating cooperative. Meron tayong mga produkto na pwedeng bilhin doon sa ating store. Meron din tayong mga loans na pwede nating i-avail dito sa ating cooperative. And later on, malaman natin ano nga ba yung iba't ibang loans na meron tayo. Then, pay other financial obligations on time. So, syempre, if nanghiram tayo ng pera, then we need to pay that on time. To vote and be voted upon. So, pwede tayong bumoto and pwede tayong iboto kung tayo ay mga regular members na. So, to share their views and participate in the decision making since members ay yung pinakang mataas doon sa ating organizational chart. So, meron tayong kapangyarihan na magbahagi at mag-participate doon sa mga decision-making na gagawin ng ating kooperatiba. Then, to monitor performance for betterment of the cooperative. So, tayo po ay dapat no, i-monitor natin, kamusta na ba yung mga pinagagawa ng mga board of directors? Kamusta na ba yung pinagagawa ng mga committees? Nagagampanan ba nila yung kanilang gawain? Then, tayo po yung mga members ang maaring makakita and mga musta. To attend and be actively involved in all cooperative activities. So, during General Assembly, pinapakita kung ano yung mga activities na meron and it is a must na tayo ay umattend at mag-participate doon sa mga activities na yon. And next, participate in membership education programs. Hindi lang po PMES ang seminar na meron tayo, meron ding iba pa. Meron ding iba pa na maaari tayong makagain ng information, makagain ng skills on how to earn money, no? Yung mga paggawa ng sabon, pagtatahi, and others. Number 9, to help fellow members. So, here in OLP MPC, we need to help members. No, we need to uplift the the status of every members, and that's the purpose of the cooperative. No, to help one another.
Now, benefits that members get in Our Lady of Peace, highest interest rate on savings deposit. So may interest tayong makukuha dito unlike ng mga private banks, no. Yung interest na makukuha natin ay meron pang 20% interest. So, and compare sa interest rate, mas mataas yung interest rate ng ating kooperatiba and wala siyang tax, no? So, yun yung maganda doon. Dividend on share capital. So, meron ding dividends na makukuha. Depende sa amount na meron yung iyong share capital. Patronage refund. So, meron din tayong refund na makukuha. Free livelihood trainings during seminar. So, ito po yung sinasabi ko kanina na maaaring maging benefits natin sa pagiging member ng ating kooperatiba. No? May mga iba't ibang trainings na maaari nating makuha and these trainings will help us to earn extra income. Recruitment incentive, so kung kayo po ay nakapag-recruit at nagpa-member siya, then meron po kayong 100 pesos na incentive per recruit. So imagine niyo lang po kung meron kayong 1,000 na na-recruit, so magkano po yun, no? Next, loan insurance up to 40,000. So, insured po yung loan natin up to 40,000. And meron din tayong Jeep lease insurance na 400 per year. So, for the OLP MPC insurance naman ay ibabalik natin ito kay Ma'am Grace para maipaliwanag ano nga ba yung insurance na ito. Okay, maraming benefits, narinig nyo si Sir John. So dito naman po sa insurance, meron tayong 1CISP. Ang 1CISP, kung ano ang benefits natin makukuha dito. Ito po ay Group Basic Life Insurance Security System. Ang tawag dito ay yung GBLIS. So ang bawat miyembro mababawasan ng 400 pesos sa savings. So kung titingnan natin dito sa ating PowerPoint, nandito po tayo sa 2 units which is 400 pesos. So sa savings po ito binabawas. So kung ang inyong savings ay 600 lamang, hindi kayo mababawasan ng 400. So ibig sabihin hindi kayo insured. So kung maari, kailangan dagdagan nyo ang savings para sa inyong insurance. Ano naman ang makukuha natin sa 400 for 1 year? If in case lang ang ating sarili ay insured ng 30,000 pesos. Life insurance yun. Accidental death and dismemberment, 30,000. Total and permanent disability, 30,000. Burial benefit, 10,000. Tapos, if in case tayo po ay nagkasakit at na-hospital, for 4 days, ibig sabihin pang-apat na araw mo sa hospital, meron ka ng 200 na makukuha sa ating kooperatiba. Hanggang 30 days po yon. So, sana po maalala nyo to. Maganda po ang GBLIS na binibigay na group insurance para po sa ating sarili. Okay, so tingnan nyo po, insurable age, yung mga edad mula 18 to 65. Baka magtanong kayo, paano ako? 70 na o 68, 69. Hindi po kayo kasali dito. Pero mayroon pong insurance sa in-house. Ang co-op po ang bahala magbigay sa inyo ng insurance. Pero kinakatasan pa rin kayo ng 400 pesos. Okay, minimum participation, 15 individual members. Term of coverage is 1 year, renewable. So, taon-taon po yan. After a year, magpa-member ulit tayo, another 400. Note, benefits shall be uniform for all members. Contestability period for 1 year. Ganun po ang GBLIS. Okay, mayroon naman po kami ditong iCard. Kung tutusin, hindi naman po ito persahan. Kaya lang ang ating co-op, mayroon pong binibentang card, yung iCard, para to po sa personal accident insurance card.
Anong meron dito? You will buy 100 pesos, yung iCard. Tapos ito po ang mga benefits. Accidental death is 50,000. Accidental dismemberment is 50,000. Total and permanent disability is 50%. So, mas malaki siya. Pero, nakalagay po dito sa description ng bawat member, dapat daw, ang insurable age ay 18 to 65 years old din. In good health and not mentally incompetent and or physically impaired. Term of coverage, 1 year, renewable. Maximum coverage is 50,000. So, isang card yun, insured ka for 1 year. Itong card na to, pwede rin ninyong gawing gift. Pero, ang maisulat dapat doon, kung sino yung bibigyan mo, siya ang nakapangalan. Pwede po ito i-insure through online, no, ang kanilang application. So parang ganito po siya ang iCard. Ganyan po ang kanyang color. Ayan, ito po ang nasa likod. Okay, so kailangan po to i-online application. So kung willing lang po kayo, kahit hindi kayo member, pwede pong bumili. Kung member din kayo at gusto mo nyung bumili, pwede rin po, aside from Gbliss. Okay, next. Punta tayo sa loan kasi kung minsan may nagtatanong, paano ako maka-loan sa co-op? Ito po ang ating sample computation. Ang pag-loan sa co-op ay diminishing. Ano po ang diminishing? Like for example, pag mag-loan tayo ng 30,000 pesos at babayaran ko ng 12 months, that is 1 year, so 365 days. Ang principal daw ay 2,500 per month, ganon, mula ng buwan na nahiram mo yung pera. Ang interest niyan ay 18%. Kung titingnan mo ang interest, sobrang laki. Pero titingnan nyo muna ha, ang sa 30,000 mo, bawasan po yan ng build-up capital na 2%, which is 600. Kasi 2% of 30 is 600. Service fee is 200, another 600. Filing fee, which is 0.30%, 90 pesos. Then, loan redemption fund is 1% of 30,000, it's 300. Ito lang po ibabawas doon sa 30,000 para makuha mo yung loan na ang iyong net proceeds is 28,410. Okay, yun po ang iyong makukuha sa 30,000 mong na-loan payable for 12 months or 1 year. Now, paano ko naman ito babayaran? Ganito po. Ito po ang ating way how to pay that 30,000 pesos na loan. Okay, if ang date po ng iyong pangungutang ay I think August, parang ganun, or July. July 23. So, ang buwan na babayaran, mag-start ka ng bayad ay August 23, 2026 na. Ito kasi computation ng 2025. So, ang 30,000 mo, di ba mayroon 2,500, yun ang capital build-up na 2,500, dagdagan ng interest na 458.63. So, ang ibabayad mo sa co-op sa unang araw, unang buwan ng iyong pagpangutang ay 2,958.63. So, ang 30,000 na bawasan na, magiging 27,500. Sa sunod na naman na buwan, ang babayaran mo na naman ay 2,500 plus 420.41. So, bumababa yung interest. So, ito na lang maiwan, 2,920.41. So, ang natira naman, 25,000. Sa 25,000 na naman, yan ang kukomputin na kung saan ang isusunod mong mabayaran ay 2,500 plus 369.89 and then 2,869.86. Ang natira na lang utang mo ay 22,500. Sa 22,500, magbabayad ka ulit sa sunod na buwan ng November
25 plus 343.97, nagiging 2,843.97. Ang natira mo na lang utang ay 20,000. Then sa sunod na buwan, which is December, ang 20,000 magiging ang babayaran mo ay 2,795.89. So, ang natira na lang ay 17,500. So, ang 17,500 mo, ang ibabayaran mo sa January ay 2,729 hanggang ito sa last day ng payment o last month ng payment mo. Ang matira na lang, tingnan mo, 25 plus 36.99. So, 2,536.99. Ganun po ang pagbabayad sa ating utang. Kung titingnan mo kanina, 'di ba nakalagay doon na 18% ang interest. So kung titingnan mo yung computation, 9.78% lang. So bumaba tayo ng 0.22, lower than 10% per annum. So maganda kasi makikita mo yung flow. Kung maari naman, kung gusto mong 12 months yun, di ba? Kung gusto mo mapadali para magkaroon ka ng short lang ang payment, gawin mo siyang 6 months or 5 months, mas mababa po ang interest. Kasi dito kasi kung tayo ay mangungutang, palagi nating isipin na yung ating uutanging pera ay kaya nating bayaran. Ganun po, no? Alamin ang date, kung ano ang due date mo. Kasi kung minsan, magaling tayo mangutang. Pero pagdating sa bayad, kalilimutin, di ba? So, sana po, ganyan tingnan. Binibigyan po tayo ng loan schedule report para alam natin kung kailan po tayo magbabayad. Meron pong due date. Okay? Thank you. Ganyan po ang mangutang. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo pautangin. Pautangin po. Basta tandaan lang ninyo ang amount ng babayaran. Okay, next. Loan offered by OLMPC. So, pwede po tayo mangutang sa ganitong paraan. Mayroon pong educational loan. Kung kayo po may pinapaaral ng mga anak, ang kailangan ng tuition, pwede po kayo mangutang dito. Another, medical loan. Ikaw po ay manganganak, walang pambayad sa hospital. Meron po ditong maternity loan or hospitalization loan. Vehicle maintenance loan. Kung minsan ang sasakyan natin kailangan paayos, repair, bibili ng parts, pang-registration, and others regarding sa ating sasakyan, pwede po nating mag-loan dito. So, vehicle maintenance loan. Next, meron po tayong bill payments loan. Kasi kung minsan, nakalimutan natin na ang kuryente, especially ngayon, tag-init, mataas ang ating bill sa electric, internet natin, sa water. So, kung nahirapan magbayad, pwede po tayo mag-loan dito. So, ganun na, bill payments loan. House construction or renovation loan. Magpaayos ng bahay kasi kailangan natin na pag ganitong panahon, tag-init, parating na naman ang tag-ulan, ayusin na natin ang ating bubong o kaya maglagay tayo ng bakod o ano man kailangan sa bahay. Meron tayong house construction and renovation loan. Another one is motorcycle loan. So especially sa mga ating mga tatay na gustong magkaroon ng hanap buhay, bibili ng motor, dito po mag-motorcycle loan. Meron tayong TVS o kayong badya, pwede po tayo mag-loan dito sa ating co-op. Okay, next. Meron ding personal loan. Ano ba yung personal loan? Especially sa mga single at willing na maglagay na sa tahimik. Tahimik ba yun? So, magwe-wedding, pangkasal, wedding expenses, o kaya birthday, o kung kaya nyo mag-devote ng 18 ba yun sa girls, tapos sa lalaki 22, pwede po tayo mangutang. Insurance payments, so kung minsan hindi tayo makabayad ng ating insurance, pwede po natin utangin dito. Travel allowance, papuntang Europe, kung saan man gusto niyo magliwaliw, pwede po mangutang muna bago kayo umalis. Or
Burial expenses, dito po, pwede rin mangutang sa ating co-op. Memorial lot or service loan. Ang ating memorial lot, wala na po tayong Our Lady of Peace, pero mayroon po tayong Gethsemane. Ang service, pwede pa sa Our Lady of Peace. Okay? Then, commodity loan, may sarili po tayong grocery sa baba, may bigas, lahat ng gamit sa bahay na pang kusina, pagluto, o kagatas ng mga anak natin, ng nanay o kanino o sarili natin, meron po. So, sa commodity kasi, nakakatulong ito. Ito yung tinatawag kanina na sinasabi ni Sir na patronage refund. Kung tayo'y nangungutang doon sa grocery, babalik din po yan sa atin pag end of the year. Yun may, instead na, isip lang tayo, dividend lang, mayroon pang patronage refund. So, mangutang ka ng pera, pwede rin mangutang ng mga groceries. Pwede pong 1 month, 2 months. Bigas natin, pwede po kayong kumuha doon. Marami pong laman ng ating groceries. Next, short-term loan. Sa short-term loan, ang kaibahan nito, maiksi lang na buwan na babayaran mo. Parang ang kinukuha lang dito, parang service fee. Let's say, mangutang tayo ng 20,000. Kaya lang, payable for 4 months. Wala na pong kaltas ng ano pang mga ano doon. Diretso po yan, ibalik mo lang din. So, pwede po tayo mag-short-term loan. So, kailangan ha, titingnan nyo ito, yung ating PowerPoint, kung ano pong gusto natin. Okay, kung mga may tanong po, pwede naman po kaming i-online para masagot natin ang mga tanong na meron kayo ngayon sa inyong isipan or nag-take down din kayo sa mga part na ibanggit namin, na-explain na kailangan pa ipaliwanag. Okay, next. Ang ating co-op ay isang large co-op. Ibig sabihin, matatag na siya kasi 38 years na po in service. Para sa lahat ng mga members, alam ninyo, pag sinabing large co-op, matibay na kasi magsimula tayo sa micro, small, okay, medium, bago pa large. Ganun po yun eh. Parang nasa pang-apat na tayong level. Dahil sa maayos nating connection sa bawat itong mga federation at sa mga union. Under po tayo ng mga secondary cooperatives. Okay, ito po silang TAGCODEC na tinatawag nating Tagalog Cooperative Development Center. Okay, member po tayo dyan. Binabantayan tayo ng TAGCODEC, pinutulungan. Member din tayo ng EACFED or Eastern Alliance of Cooperative Federation. Member din tayo ng UCC, Union of Catholic Church-Based Cooperative, and NCMF or National Cooperative Marketing Federation. Sila po yung supplier ng bigas natin dito, yung kalamansi at ibang mga produkto na sa ating groceries. So, sa apat na tong mga secondary cooperatives, para bang maging matatag tayo, nasa ayos tayo kasi merong nakabantay sa atin na malalaki, nag-guide tayo paano lumago ang ating kooperatiba. Okay, kung may mga tanong pa po, pwede nyo po kaming tawagan o i-chat using yung ating mga website. Ano? Okay, so kami po ay proud, nakikiusap at masaya na kayo po ay nagbigay sa amin ng oras sa pakikinig para kayo ma-invite, mahikayat, maging part ng ating cooperative. Sa lahat po, maraming salamat. From 18 to 65 or 70 na mga listeners na willing to be part of cooperative, you are invited to visit OLMPC. Kami po ay makikita lamang dito sa Santo Niño, di ba? Street, Carigma. 2 building po yan, yung luma at ang bago. Pwede nyo kaming silipin dito, magtanong. Okay, wag mahiyang magtanong kasi ready po kaming sumagot. Okay? Ako po si Mrs. Grace Pastor, ang chairperson ng Education Committee. Maraming salamat.
prayer pa po, mayroon pa tayong prayer, ending part natin. Sana po mag-pray tayo. Sige. This is our closing prayer in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, let our work bear fruit in the days ahead. Bless our efforts and magnify their impact for the good of all individuals who attended this PMES, and especially to our OLMPC community. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bye-bye. See you here in OLMPC office.